Hi, magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Good morning, South Central Mindanao. Ito po ang inyong kapatid Elmer Puntal Cabuyao na naganyaya sa inyo na samahan niyo ako sa aking pagtatanghal sa loob lamang ng ilang minuto ngayong araw ng Sabado. Dito lang po sa Facebook account po natin. Yes, magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Ganun din man sa ating mga kapatiran na mga OFW. Buong mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Anumang oras na makita ninyo ang ating video ngayong umaga. At siyempre po, huwag natin kaligtaan na ibahagi po ang ating live. Ganun din mga kaibigan, i-follow nyo ang ating Facebook account dito sa Ang Tanging Daan Facebook account. Ganun din sa ating YouTube, sa Kuya Elmer TV. Yan, i-follow nyo po ang ating YouTube para po, ay subscribe nyo po. Para po makapagpatuloy tayo sa pagpangaral ng salita ng Diyos at marami-rami din po ang ating maabot. Mga kaibigan, kapatid, ngayong umaga, ang paksapong ating pag-aralan po ngayong umaga ay patungkol po sa ating mababasa, masumpungan sa James chapter 4 verse 8. Ayon sa ESV Bible, sinabi dito, "Draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your heart, you double-minded." Ayon pa sa Tagalog, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Yan, maraming salamat po mga kaibigan sa pagkabasa sa salita ng Diyos. Ating pong pag-aralan po ngayong umaga ay patungkol po sa God's invitation or God's calling. Yan mga kaibigan, ang bawat isa po sa atin talagang laging imbitahan ng ating Panginoon na lumapit sa Kanya. Ayon kay James, lumapit kayo sa Panginoon at siya'y lalapit sa inyo. Ganon din ang sinabi ni Kristo sa Mateo 11:28, lumapit kayong lahat sa akin na mga lahat na napapagal at papahingahin ko kayo. Yan po mga kaibigan, lagi po tayong tinatawagan ng ating Panginoon na kinakailangan po natin lumapit sa Kanya. Ang panawagan ng Diyos sa lahat ng mga kasalanan ay nangangailangan ng tulong ng Diyos. Yes po mga kaibigan. Kinakailangan natin ng Diyos sapagkat wala po tayong magagawa kung wala talaga ang Panginoon. Kaya, ang banal na kasulatan na hayag na nagtuturo sa atin na kinakailangan po natin na tayo po ay lumapit sa Kanya. Okay, o lumapit po sa Kanya sapagkat nga, sabi nga ng banal na kasulatan, sabi ni Kristo, wala kayong magagawa kung di kayo lalapit sa akin. Mga kaibigan, ngayong umaga, ating pag-aralan kung bakit kinakailangan natin lumapit sa Panginoon. Unang-una po, ang sabi po dyan sa talataan na ating binasa, "Draw near to God and He will draw near to you." Ibig sabihin, kinakailangan po tayong lumapit sa Kanya at siya ay lalapit sa atin. Ano po bang ibig sabihin nito? Hindi po ito patungkol po sa physical movement. Ibig sabihin, action of heart. Ibig sabihin, gawa po ng puso. Kinakailangan may gagawin ang puso sa atin. Hindi po ito hindi po ito patungkol po sa physical movement po natin na tayo lulapit. Hindi ito po ay eternal shift, no? Eternal shift towards sincerity. Ito po yung paglapit natin sa Kanya na kailangan baguhin natin ating mga sarili. No? Baguhin natin ating sarili patungo sa sinseridad. Maging sincere po tayo sa Kanya. Lalo na sa ating pananampalataya at paglilinis po ng ating mga puso. Kinakailangan po natin na gagawa tayo ng action. Ibig sabihin nito, tayo po ay lalapit sa Kanya. Gawin natin na baguhin ang ating mga sarili tungo sa unsincere. Mula sa unsincere to sincere. Mula sa hindi pagsincero patungo sa isang sincerong puso. Yung talagang matutuhanin na puso, mga kaibigan. No, kailangan po natin na gumawa po tayo ng action para po lumapit po tayo sa Kanya. Baguhin po natin ang ating pag-uugali, ang ating puso baguhin po natin. This is the promise. Yes, ang promesa po sa sinabi ni James
talagang binigyan niya ng diin ni James, no? Draw near to God and He will draw near to you. Kung tayo po ay lalapit sa Kanya, siguradong sigurado po, siya po ay lalapit po sa atin. Yan po yung ibig sabihin po. Kinakailangan po natin isurrender po ang ating puso, no? So, surrender po natin ang ating puso sa Panginoon. Ayon sa James 4:7, kaya nga pasakop kayo sa Diyos at labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Ibig sabihin po, ang punto po ni Apostol James dito, kinakailangan po natin na lumapit po tayo sa Diyos. Pag nakalapit na po tayo sa Diyos, ibig sabihin yung ating puso nilinis na po natin at nakalapit na po tayo sa Kanya. Talagang kayang-kaya po nating labanan ang diablo. At ang diablo po ay tatakbo sa atin sapagkat ang nasa puso na po natin ay ang banal na Espiritu Santo na siyang tumulong, na siyang nakaupo sa ating mga puso, mga kaibigan. Ayon pa sa unang Pedro 1:22 sa ESV Bible, sabi niya, having purified your souls by obedience to the truth of truth or sincere brotherly love. Sincere brotherly love. Ibig sabihin, kung kinakailangan po natin, i-purify po natin ang ating kaluluwa, no? Sa pamagitan po ng pagbibigay po ng isang makatotohanang puso sa ating mga kapatiran po, mga kaibigan. So, kailangan po talaga na wala po tayong ibang gagawin kundi lumapit po sa ating Panginoon upang tayo'y gabayan ng ating Panginoon. Yan. Ayon pa sa unang Pedro 1:22, ngayon nilinis niya, sinabi natin kanina, sabi na, naghahari sa inyo ang tapat na pagmamahal na magkakapatid. Kailangan sincere po, maging tapat po tayo sa pagmamahal bilang magkakapatid. Kung tayo na po ay bilang isang Kristiyano. Ayon pa sa Hebrews 10:22, lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Ibig sabihin po, kinakailangan po natin na tayo po ay lumapit sa ating Diyos na may pusong tapat. Ibig sabihin, tunay na tunay po ang ating pusong lumapit sa ating Panginoon at matibay, gawin nating matibay yung ating pananampalataya sa Kanya. Yan po yung ibig sabihin na draw near to God and He will draw near to you. Kasi hindi po lalapit ang Panginoon kung hindi po malinis ang ating mga puso. Pangalawang punto po, mga kaibigan, cleanse your hands, you sinners. Ibig sabihin po, kailangan po natin yung repentance and submission. No? Kinakailangan po natin. It requires cleansing your hands. Ibig sabihin, action. No? Kinakailangan huhugasan po natin ang ating mga kamay, lalo na sa mga masasamang gawa po natin. Lahat ng ginagawa ng tao ay sa pamagitan po ng kanyang kamay. No? Lahat ng ginagawang masama ng kamay, dapat natin baguhin. Dapat natin pagsisihan ang ginawa ng ating mga kamay na talagang makasalan ng kamay. Kailangan baguhin po natin yan, mga kaibigan. No? Kinakailangan po natin yung talagang i-purify po natin ang ating mga puso kung ano ba talaga yung motives. Ano? So, kailangan gawin po natin, baguhin po natin ang ating mga gawa. Ano? Yung dating gawa, kung nasa kay Kristo na po tayo, hindi na po natin gagawin. Ibig sabihin, kung ano ang ginagawa ng ating kamay nung hindi pa po tayo naging Kristiyano, ngayong Kristiyano na po tayo, talagang baguhin na po natin. Gawang Kristiyano po, magagandang mga gawa na po. Sa Mark 9:43, and ito po ang sabi, ito po, cut it off. Ibig sabihin, kung ang dahilan ng iyong pagkakasala dahil sa iyong kamay, putulin mo na yan. Ibig sabihin, hindi po, figurative po ang pagkasabi rito, hindi po yung literal na puputulin mo. Ibig sabihin, hintuan mo na. Kung ano ang ginagawa na yung kamay na makasalanan, hintuan mo na, iwanan mo na. Talikuran mo na yan. Sapagkat yun ang dahilan kung ikaw ay magkakasala po. Yun ang ibig sabihin nito ni Kristo. Dapat maiging putulin na lang ang kamay. Mas mabuti pa yung isang kamay na lang kung pumunta ng langit kaysa dalawang kamay mapunta ng impyerno. Literal na pong sinasabi ng iba. Pero dito, figurative po ang pagkasabi ni Kristo na puputulin mo ang iyong mga gawang masama upang ikaw ay makapagbigay ng kasiyahan sa ating Panginoon at maligtas at malayo po tayo sa kasalanan.
At sa Matthew 18:8, ito po, if your hands, ito pa ang matindi. And if your foot causes you to sin, cut it off and throw it away. Ibig sabihin po talaga, no? Kung ang dahilan ng iyong pagkakasala dahil sa iyong kamay at mga paa, maiging putulin mo yan at itapon. Yan, talagang may tapon na talaga, no? Literal na talaga kung yun ang dahilan na ikaw ay nagkakasala, talagang puputulin mo at itatapon. Ibig sabihin po mga kaibigan, talagang iwaglit mo na yung mga bagay na hindi nasisiyahan ng Panginoon. At yun ang dahilan kung bakit ka nagkakasala. Yan po mga kaibigan. At pangatlong punto, panghuli po mga kaibigan, punto. Una kanina, ating draw near to you and He will draw near to you. Now, draw near to God and He will draw near to you. Pangalawa, cleanse your hands, you sinner. Ibig sabihin talagang linisin po natin ating mga kamay. Ibig sabihin sa mga gawang masama, iwanan na po natin, talikuran na po natin, at puputulin na po natin ang ating ugnayan sa mga gawang masama. Tayo'y mamuhay ng panibagong buhay. Purify your heart, you double-minded. Kailangan ayusin na po natin, i-purify po natin ang ating puso. Linisin talaga natin ang puso. Tayong nagdadalawang isip. Kasi mga kapatid, ibig sabihin dito, patungkol naman sa motibo ng ating puso. Ano ba talaga yung motibo ng ating puso? Kung bakit ginagawa natin ang isang bagay? Kung may motibo ang iyong puso, talagang makikita yan sa ano ang ginagawa mo. Bakit ba ang ating puso, ang sinabi ni Jeremiah sa ating puso, 17:9, the heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it? Ibig sabihin po, sino ba makaunawa sa puso ng tao? Mandaraya at walang katulad. Talaga po mga kaibigan, ang ating puso po ay mandaraya. Iba po ang sinasabi ng bibig po natin ay sa laman ng puso. Yan, marami talaga mandaraya mga kaibigan. Kahit sino po, wala pong sinasanto ito. Ang puso ng tao ay ubod ng pandaraya. Kaya maingat po tayo mga kaibigan sa ating mga puso. Akala po natin, mahal tayo ng Diyos, yun pala ay hindi. Sapagkat nakikita ng Diyos, ano ang laman ng ating puso. Yan mga kaibigan, sa Mark 7:21, sabi niya, for from within, out of the heart of man, comes evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery. Yan, nagmumula yan sa puso mga kaibigan, sapagkat sa loob ng puso ng tao, nagmumula ang masamang isipan. Nag-uudyok sa kaniya upang makikiapid, magnanakaw at pumatay. Yan mga kaibigan, nagmumula yan sa puso. Talagang bumubukal yan sa puso. Kaya titingnan po natin ang ating mga puso kung ito ba'y pusong di po mandaraya. Kaya lahat ng ginagawa natin sa ating mga kamay at ginagawa natin na kasalanan ay nagmumula yan sa ating mga puso. Kaya ingatan po natin ating mga puso. Kung tayo po ay lalapit sa ating Panginoon, talagang kailangan natin i-purify yung ating mga puso. No? Linisin po natin yan at gagawin nating banal upang ang banal na Espiritu ay uupo po na kasama po natin. Sa pamamagitan po ng paglinis ng ating puso, ibig sabihin iwanan na po natin, talikuran na po natin ang ginagawa po nating kasalanan. Ayon sa Jeremiah 17:10, I, the Lord, search your heart and test the mind. Ito sabi niya, to give every man according to his ways, according to his fruit of his deeds. Yan ang sinabi ng ating Panginoon. Ako si Yahweh na sumisiyasat ng isip at sumasaliksik ng puso ng tao. Talagang sinisiyasat niya ang ating mga isipan at sinasaliksik ang ating puso. Ano ba talaga ang laman ng ating puso? Kaya mga kaibigan, maingat po tayo. Mas maigi po talaga na tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Maging mabago ang ating mga sarili at mamuhay tayo ayon sa kalooban ng ating Panginoon. At syempre po mga kaibigan, hindi po lalapit ang Panginoon kung tayo mismo ay hindi lumalapit sa Kanya. Yan, sa pamagitan po ng paglinis ng ating mga kamay, sa mga gawa po natin, iwanan na po natin atin pong i-confess yan sa ating Panginoon. At i-surrender na po natin lahat. At syempre po mga kaibigan,
ang ating mga puso, ayusin din po natin, i-purify natin, linisin po natin upang ang banal na Espiritu ay maupo sa ating mga puso at kasama natin habang buhay. Kumusta po mga kaibigan ang ating mga puso? Tayo po ba ay nakalapit na sa ating Panginoon? Tayo po ba ay naglilingkod na sa Kanya? At tayo po ba ay nanampalataya na sa Kanya? Kung tayo nakalapit na sa Kanya, siguradong ang Panginoon na nasa atin po. Sapagkat ang sino mang nasa kay Kristo ay bago na po siyang gawa, bago na ang kanyang pagkatao. Kaya mamuhay tayo sa panibagong buhay. Maraming salamat po mga kaibigan. Ang programang ito ay hatid po sa atin ng ating mga kapatiran, Alma and Primitivo Garino ng Kidapawan. Ganon din si Ma'am Annie Gaitera ng Italy. Magandang umaga po sa inyo. Pagpalain po kayo ng pong may kapal at maraming salamat sa palagi ang pagtulong sa gawain ng Panginoon. At sana po palagi yung biyaya ng ating Panginoon ay sumasin. Maraming salamat. God bless everyone. Follow and share ng video ito. At pakipollow na rin ang aking YouTube, Kuya Elmer TV. Follow nyo at subscribe nyo at pakiclick na rin ang bell button. Maraming salamat. God bless everyone. Ingat po tayo. Salamat.